Tickets available beginning October 16 in United Arab Emirates. We're very grateful because of the efforts, of course, of all the producers and also the marketing team behind this. And medyo humihirap. Ay? Kasi sinabi mo, huwag mag-usap. Pagtingin ko, nagkakainan dalawa dun sa kwarto, kainis. Hindi. Ay, ang pangit pa nagkakainan. Sorry. Erase. Hoy, ako kasi ang linis ng isip ko. Tama. Ano nyo? No, really, kasi... Dinner break yun, dinner break. Oo, kasi ang bigat ng eksena. Tapos... Ito ba yung 5 hours na emotional scene? Oo, yun. 7 hours. Kinuwento yan ni ano eh. Oo, so, talagang ang instructions ko, walang kakausap kay RJ, ay kay Alden. Tapos si Kat naman, in fairness, di naman niya kinakausap. Except nung break, pagdaan ko, nasa sahig, kumakain sila ng adobo yata or something. Lechon kawali. O, tingnan mo. Pina-air fry pa. Tapos iniisip ko, magagalit ba ako? Sige, regalo ko na lang dun sa dalawa na may makausap. Kasi 7 oras na nga silang puro talagang sobrang makabagbag damdamin talaga. Sige na. Tinalikuran ko na, hindi ko na panagalitan. But anyway, hindi. If there's one thing talaga that changed, no? Well, along with the story din naman. Siyempre nakagawa na kami ng isang buong pelikula. Pero dito sa part 2, the trust was there. It was very evident. It was so clear. Beyond the friendship that I saw, kasi parang given na siya eh, may tiwala sila sa isa't isa. And I admire both of them that they support each other so much na kahit nakatalikod, inuubos yung luha. Naloka ko kasi nung isang, alala mo yung anak, pag reverse ko, sabi ko, parang mas umiyak ka pa nung nakatalikod ka. Oo, hindi ka na maulit. Nahirapan na siya nung shot na niya. Kasi nung shot ni Alden, iyak na rin siya ng iyak. Ganon din naman si Alden. So, but it's a very good practice, no, to all actors wannabe na masarap sa isang artista na yung ka-eksena mo, ibinibigay din yung kailangang emotion para makakuha ka ng emotion. And they have that, and I really love that about them. Tapos yun, yung trust. I think trust and respect, yun yung sobrang evident sa akin dito na walang tanong, walang pahirapan, walang pwede ba Catherine, pwede ba Alden, wala. Alam nilang kailangan ng kwento, I did not have to ask. Tumanda na rin sila, nag-mature na rin sila. I congratulate you both. Wow! Congratulations! Alright, let's move on. Ayana? The way she talked, kung gagawin niya, practical ba to? Ganyan. Si Ethan parang puro puso naman. Siyempre nag-iisip din naman siya, but parati siya, sinusundan niya what feels right and kung ano yung feeling niya, kung saan magaan yung puso niya. And I'm like that as a person. Bago ko isipin yung bagay, yung uunahin ko is, tama ba to na feel ko? Happy ba ako? Yung heart ko muna yung inuuna ko and then I think about it. Pag naman si Tizoy, parang ano siya, si Alden. Yan na, dulas pa yun. Lahat kami tawag sa kanya, Tizoy, okay. Lahat kami. Ayaw niya kasi ng Alden. Yan ka na naman, lawyer ka na naman. Totoo, marami. Okay. Promise. Baka kalapas-mado yung bibig. So, pag si Ethan naman, parate siya, puso muna, tsaka niya iisipin. So, nakaka-relate ako sa kanya. So, may mga lines, and may mga scene kami na ginawa na nakikita ko yung sarili ko na if this happened, kunwari, in real life, I would do the same as Ethan. So, yeah, I love Ethan. Very relatable yung character. Nakaka-relate ako sa kanya. Thank you, MJ!